Salamat po sa kabasa ng ating pasahe ngayon. Tayo po muna ay mag-open sa prayer. Mambanagas na makapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagtipon-tipon sa amin para mag-aral ng iyong salita. Kayo po ang magturo sa amin ng mga bagay na dapat naming malaman, Lord. Pamumuhay, ayon sa letter ni Paul sa mga taga-Corinth. I-bless niyo po kami ng paglago sa kaalaman at sa character, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ay mag-recap muna. Last week tayo ay nasa buong First Corinthians chapter 3. So sa First Corinthians chapter 3, patuloy pa din po ang pagdi-discuss ni Paul tungkol sa division na nangyayari sa church sa Corinth. So yun nga po, ito yung sinasabi sa una sa chapter 3. Ang sinasabi sa chapter 3 is what then is Apollos? Ano si Apollos? What is Paul? Ano si Paul? Servants through whom we believe. Sila ay mga alipin kung saan kayo naniwala as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Si Paul daw ang nagtanim ng simbahan, si Apollos ang nagtubig, pero ang Diyos lamang ang nagbigay ng paglago. So neither he who plants nor he who waters is anything. So baliwala po yung kung sino man yung nagtanim ng simbahan o kung sino man yung nagdilig ng simbahan. Dahil only God who gives the growth. So ang nagmamatter is yung Diyos na siyang nagpapalago. Nung bawat isa ng simbahan. So he who planted and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. So yun yung analogy na discuss ni Brother Vincent, na yung building analogy. So ang nagmamatter is kung sino, hindi nagmamatter kung sino yung nagtanim ng simbahan, hindi nagmamatter kung sino yung nagpalago ng simbahan, dahil ang nagmamatter is kung sino ang Diyos ng simbahan. So yun po yung maalala natin. So ang simbahan po ay nakasentro po dapat sa Diyos. Specifically, sa gospel, sa magandang balita. Yan po yung makatwirang buhay ni Jesus, ang kanyang sakripisyo kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang pagkakit sa langit. Yun po yung magandang balita. Ito po natin makukuha. Magandang balita po para sa atin yun dahil tayo ay mga makasalanan. So ang na-accomplish po ng gospel is yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. So yung katuwiran ni Jesus, yun yung ibinigay sa atin. Yung atin namang mga kasalanan is binigay kay Jesus doon sa krus, kung saan siya ay pinarusahan ng Diyos Ama in place. So, siya yung ating substitute. Supposed to be tayo yung mapupunta sa kamatayan at sa impyerno. Pero ang parusa ay ibinigay ng Diyos kay Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. So, yun po yung kagandahan ng magandang balita na yun. So, sa susunod po is, let each one take care of how he builds upon it. So, ito po yung sa verse 10. Sa verse 11 sinasabi, for no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. So, in-emphasize po dito na ang pinag-uusapan, si Paul ay sumusulat sa mga Kristiyano at sa simbahan. So, ang simbahan, ang definition ng simbahan is ang foundation ay si Jesus Christ. So, yun po yung parang scope ng tinatakil ni Paul na issue. Hindi niya tinatakil yung buong Corinth, ang tinatakil niya yung buong simbahan sa Corinth. Yung church sa Corinth, yung mga believers sa Corinth. Okay? So, ang foundation, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. So, sa verse 12 sinasabi na, now if anyone builds on the foundation, so yun po yung premise, yun po yung foundation, si Jesus Christ. At ang mga gagawin lang ng mga tao is magbi-build upon. So now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw,
each one will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. So sinasabi dito ni Paul is, since nakalatag na yung gospel sa Church of Corinth, kung ano man ang gawin ni Apollo, sa mga ang gawin ni Paul, kung ano man ang gawin ng kung sino mang leader na magtuturo sa buong simbahan, o magmamanage ng simbahan, o magmi-minister sa simbahan, pagdating ng araw, i-reveal ni Jesus Christ kung ano yung uri ng gawa na ginawa nila. Okay, yung i-reveal siya ng fire. Susubukin ng Diyos yung mga ginawa sa simbahan. O susubukin ng Diyos yung mga gawa ng bawat Kristiyano ukol sa simbahan. So, marireveal kung sino, kung anong uri. So, if the work that anyone has built on the foundation survives, kung ang trabaho daw na ginawa sa pundasyon ay nakasurvive sa apoy ng pagsusubok ng Panginoon, he will receive a reward. So if anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So napansin niyo po yun, itong mga Christian na to is nagbibuild sila sa gospel. Ang tanong lang kung ano yung binibuild nila sa gospel. So yun po yung kaya nga po nagkakagulo sa kanila dahil may division. May gusto kay Paul, may deboto kay Paul, may deboto kay Apollos, may deboto kay Pedro, kay Cephas. So sinasabihan niya yung mga taga-Corinth na lahat ng mga ginagawa ni Diyos sa church, pagdating ng panahon, huhusgahan niya ng Diyos at makikita na kung kapakit-kinabang ba yan or kalugod-lugod sa Diyos o hindi. So kung ang inyong trabaho sa church ay nasunog pagdating ng araw na yon, maliligtas pa rin kayo. Sa premise na yung binild nyo is on the foundation. On the foundation. Sino ang foundation? Si Jesus Christ. So yun po yung sabihin na nating insight po last week. Yeah. So ito pong mga tao to is tinatrato ni Paul ng mga Christian. Sila yung church. Sila yung nasa loob ng church. Sila yung body ni Christ sa Corinth. At yun po yung konteksto ng ating pagpupuntahan ngayon sa ating pag-aaral ng chapter 4. So buong chapter 4 pong itatakil natin. So simulan po natin sa verse 1. So this is how one should regard us. So ito daw yung kung papaano nyo tratuhin kami. So si Paul ang nagsasalita, this is how one should regard us. Ito yung dapat pagtingin nyo sa amin. As servants, so bilang alipin, as servants of Christ, bilang alipin ni Kristo. And stewards of the mysteries of God. Katiwala ng mga misteryo ng Diyos. So moreover, it is required of stewards that they be found faithful. So obvious, kung katiwala ka, pinagtitiwalaan ka, it is required, kinakailangan, sa isang katiwala that they be found faithful. Sila ay dapat matapat. So kami, si Paul bilang steward ng mysteries of God, ang expectation or dapat na maging faithful. But with me, it is a very small thing that I should be judged by you or any human court. In fact, I do not even judge myself. So para sa kay Paul is maliit na bagay na husgahan nyo or sukatin nyo yung ginagawa ko. Or kung sino mang tagalabas ang pagtingin nila sa trabaho ko. So yun ang sinasabi ni Paul. Maging siya, hindi niya ginajudge yung kanyang sarili. So yun yung sinasabi ni Paul, no? Tinatagalog ko lang na translation na personal. So, for I am not aware of anything against myself. So hindi aware si Paul, hindi napapansin ni Paul yung mga kakulangan niya. But I am not thereby acquitted. Pero hindi siya walang kamalian. So hindi siya walang sala. Pero, sabi ni Paul, it is the Lord who judges me.
So, ang nagmamatter na judgment kay Paul is yung judgment. So, verse 5, therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes. So, sinasabihan ni Paul ang mga taga-Corinth na huwag kayong manghusga sa mga namumuno sa inyo. So, yung tamang paghuhusga is darating kung dumating na si Jesus, who will bring the light to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. So, sinasabi ni Paul is, si Jesus lamang ang makakapagsiwalat ng lahat ng tinatago sa kadiliman. At siya din yung nakakakita kung ano yung motibo ng puso. Then each one will receive his commendation from God. At ang lahat ay makakatanggap ng kanilang gantimpala sa Diyos. So, tingnan natin itong mga verses na to. So this is how one should regard a teacher or a minister. Ito po dapat yung pagtingin natin sa mga tagapagturo or ministro or pastor or elder na sila ay alipin ni Kristo. Alipin ni Kristo. Sila po ay nagtatrabaho para kay Jesus. Sila po ay representative din ni Jesus. So sabihin man natin yung pastor is dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan, dapat ganyan. So hindi sila obligado sa atin. Kumbaga yung mga namumuno sa atin, yung mga pastors natin, hindi sila obligado sa atin. Ang obligasyon nila ay kay Jesus. Pero ang utos sa kanila ng Jesus is alagaan yung mga nasa church. So sila po ay nagsisilbi sa atin, pero ang tunay nilang pinagsisilbihan ay si Jesus. So steward of the mysteries of God. Katiwala ng mga misteryo ng Diyos. So hindi ito something na malalim or something. Ito lang yung gospel. Yun yung stewardship ng bawat isang Kristiyano, pero in a sense, yung mga teacher or minister, sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos na panatilihin ang gospel, ituro ang gospel, ipamuhay ang gospel, at bantayan yung mga tinuruan, disiplinahin, mahalin, alagaan, palaguin. So lahat yun ay iniatang sa mga pastor. So, it is required for stewards that they be found faithful. Hindi po ba, pag may katiwala tayo, katiwala nga, so mapagkakatiwalaan. So each one will receive his commendation or judgment from God. So makikita po natin dito na hindi lamang pinapakita ni Paul kung ano ang dapat pagtrato sa kanila or yung pagtingin sa kanila, pinapakita din po ni Paul kung gaano kabigat yung kanyang responsibility bilang konektado sa Church ng Corinth. So sa pagkakataon to, dahil letter nga ito, ibig sabihin wala si Paul sa Corinth. So kumbaga si Paul ay nagmamalasakit sa lahat ng tinanim niyang church. Pero hindi siya pwedeng manatili sa church na yon dahil may pinapagawa pa sa kanya si Jesus. So as much as possible, nilalatag ni Paul ang gospel sa panahon na nandun siya sa Corinth. Pinapalago niya, nag-install siya ng mga leaders, inaayos niya yung lahat-lahat bago niya iwanan. At makikita natin sa sulat na to na si Apollos yung naandun, na nagmi-ministeryo, nagti-teach. So malaking burden kay Paul na instead na nakatingin lahat kay Jesus Christ is merong pumapanig kay Peter, merong pumapanig sa kanya, merong pumapanig kay Apollos, merong pumapanig kay Jesus Christ, na samantalang supposed to be lahat ay nakatingin kay Jesus. Lahat ay servant, lahat ng mga ginagamit ni Jesus ay kanyang servant, lahat ng ginagamit ni Jesus ay kanyang mga steward. So at hindi may hinanakit man ang mga members or something ng church or may
may reklamo man sila sa isang minister o paborito ng isa, hindi proper na husgahan ang mga minister na faithful, na pinipreach ang gospel. Hindi proper na husgahan mo siya kahit iniisip mo may motibo sila or something na may unfair ganito, may unfair ganyan, hindi dapat inuhusgahan. Ang sinasabi ni Paul is ang Diyos ang Diyos lang ang makakahusga sa mga teacher or minister na nakikita natin na ang foundation na nila ay si Jesus Christ, ang tinuturo ay ang gospel at inaalagaan ang buong church. So nanggagaling lang sa Diyos yung judgment, yung paghahatol or yung commendation o yung pag-agantimpala. So yun ang sinasabi ni Paul dun sa mga naunang verse. So patuloy po tayo. Verse 6, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit. So hindi lang pala si Paul yung ina-applyan ng ganung prinsipyo pati rin kay Apollos. So nakita niyo po yun, yung tinuruan ni Paul ng gospel, yung church, tinuruan ni Paul kung paano mamuhay bilang tagasunod ni Kristo yung church. Pero at the same time, tinuruan din ni Paul si Apollos kung paano magturo at paano din mamuhay o kung paano din yung pagtingin sa kanyang sarili. Na siya ay isang servant, siya ay isang steward. Yun po yun. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit. Para sa benepisyo ng mga Christians at foreign. That you may learn by us not to go beyond what is written. Importante po ito, that you may learn by us. So, nang matuto kayo sa pamamagitan namin na huwag lumampas sa nakasulat. Okay, nung panahon na yun, hindi pa nakakumpleto ang New Testament dahil sinusulat pa ni Paul yung mga epistles, pero yung pagtuturo ni Paul ay hindi lumalampas sa sinasabi ng mga nakasulat noong una. So, ang Bible ng Old Testament, ang Bible ng church, ng panahon ngayon ay Old Testament pa lang habang sinusulat pa ang New Testament, pero hindi lumalampas si Paul sa kung anong nakasulat. At faithful din si Paul na isulat lamang kung ano yung binigay sa kanya ni Jesus at kung ano yung itinaliwanag ng banal na spirito. So iba po yung simpleng minister, iba po si Paul, iba po si Peter, dahil po sila ay mga apostles. Sila yung connected mismo kay Christ. Sila yung tagasulat. Sila Matthew, Mark, Luke, John. So iba po sila yung nagsulat ng scripture, sila yun yung binigay sa kanilang trabaho ng Diyos. So yun po dapat importante na sa atin, na yung pastor, yung namumuno, yung mga member is malaman nila yung lesson na to na huwag lumampas sa kung anong nasusulat. So alam po natin na hindi nakasulat ang lahat sa Biblia. Pero ang nakasulat sa Biblia ay enough na po sa atin, enough po para sa pananampalataya at sa buhay Kristiyano. So yung scripture po ay enough, sufficient for faith and life practices ng isang Christian. So may mga bagay po na kailangan ng wisdom, ng discernment, pero iniingatan po ng bawat isa, ng bawat namumuno, ng bawat pastor, na ang kanilang advice or ang kanilang desisyon o ang kanilang tinuturo ay hindi lumalampas o hindi sumasalungat sa itinuturo ng Bible. So kasi po, siguro, nung ginamit ng ibang mga tao sa Corinth, yung kanilang mga filosofiya, mas astig sila or mas madaming nakikinig sa kanila. Kaya, ginawa ito ni Paul na yung practice na huwag lumampas sa kung anong nasusulat. Bakit daw? That none of you may be puffed up
in favor of one against another. So isa po ito, marahil, sa dahilan kung bakit nagkaroon ng division na mayroong gusto kay Paul, mayroong gusto kay Apollos, mayroong gusto kay Peter, kasi mas gusto nila yung paliwanag ni Paul or mas gusto nila yung paliwanag ni Peter o mas gusto nila yung madamdaming paglalahad ni Apollos. So, yun po. So, kung ano yung parang tinatrato nila na mas okay ito or ina-attach na nila inaangat nila yung level ng pagtuturo ng isang kapatid at hindi na siya parang may access na mas matindi kay Kristo kung sino man yung nagtuturo na gusto nila. So, minsan po kung yung tao na yon is magaling siya magsalita, tapos madaming nakikinig, madaming nakaintindi, so yayabang ng konti. Pero yung pala yung sinasabi nila is lampas na sa nakasulat. Siyempre po, kung meron kayong paboritong pastor or may paborito kayong minister sa simbahan, tapos madami silang minister, minsan, nakapabor ka na sa isa at hindi mo na pinakikinggan yung isa. Sa verse 7, sinasabi ni Paul, "For who says anything different in you?" So, sino bang nakakita ng kakaiba sa inyo? So, nagtatanong ni Paul, what do you have that you didn't receive? Ano yung meron sa inyo na hindi niyo tinanggap? So, nagtatanong, if then you receive it, kung tinanggap niyo ito, why do you boast as if you did not receive it? Kung tinanggap niyo ito, bakit kayo nagyayabang na parang hindi niyo ito tinanggap? Na parang kayo yung may akda o parang kayo nakakaalam. Parang kayo yung authority sa bagay niyo. Diba? Yung ganun po. Minsan dahil na-attach na tayo sa isang tao, ang tingin natin, siya na yung authority. Hindi na natin pinabasa yung Bible natin. Maganda yung sinabi ni kapatid. Encouraging. Tamang-tama sa problema ko. O parang sinugo ng Diyos na yun yung nasabi niya. Tapos tinaas na natin si kapatid na mas mataas pa sa sinasabi ng Biblia. At dahil masayang-masaya tayo sa sinabi ni kapatid, ipinagyayabang pa natin yung lampas na pala sa nakasulat na turo ni kapatid. So maaaring ganun po yung sitwasyon sa Corinth. So ano bang sinasabi ng mga verse na to? So ito yung na dissect ko na in-apply ni Paul yung mga practices na ito sa kanyang sarili at kay Apollos that you may learn by us. Anong dapat matutunan? Not to go beyond what is written. Huwag lumampas sa kung nakasulat. So katulad ng sinabi natin kanina na hindi lahat ng bagay nakasulat sa Biblia. Pero lahat ng desisyon, discussion, doctrine, o paghahatol ng minister is dapat hindi sumasalungat sa kung ano ang nakasulat. So hindi lamang ito gabay sa mga minister, ito din po yung dapat nating bantayan bilang mga members ng church. Kung ang tinuturo, ang sinasabi, ang pasya, ang desisyon, ang paghuhusga, ang paghahatol, or ang mga discussion o yung direksyon ng church ay lumampas ba o sumasalungat sa kung anong sinasabi ng Bible. Kasi nga po, katulad ng nasabi natin kanina, na pag may matalino na magaling magsalita o may karisma na dinagdagan niya na yung Bible at nakakuha siya ng madaming tagapakinig, siya po ay lalaki ang dibdib, puffed up. Yung ang tawag dyan, yung mayabang yung stance or in favor, yung kung siya man yung naging itinaas ng mga tao bilang takbuhan na magaling siya magsalita, so yayabang siya at napagyayabang din siya ng iba. Diba?
that none of you na in-apply ni Paul yung ganong sistema na para yung mga tao o yung tao mismo na nagsasalita ay hindi siya yumabang at hindi siya pumabor sa isa laban sa iba pa. At isa pa is yung humility na lahat ng nalaman natin tungkol sa pananampalataya at tungkol kay Kristo ay ipinagkaloob lamang sa atin. Ipinagkaloob lamang sa atin. So kung babalikan natin, di ba, na for by grace you have been saved through faith. It's not of your own doing. This is a gift of God. Not of works, lest any man should boast. Diba po lahat binigay sa atin. Yung gospel ibinigay sa atin. Yung puso na may kakayahang tumanggap sa gospel ibinigay sa atin. So lahat nakabase sa ginawa ni Jesus sa cross. So in-apply ni Paul yung disiplina na yon sa kanyang sarili at kay Apollo para hindi lumampas sa nakasulat, para hindi magyabang, at para hindi magyabang na parang hindi natin tinanggap ang ating pananampalataya. So ganoon din po sa panahon ngayon, nasusukat natin ng teacher kung tama pa, ang minister kung tama pa, kung ang tinuturo niya ay nakalinya or sang-ayon sa Bible. Makikita din natin ang minister kung faithful pa ba siya, kung ang buhay niya ay nakalinya pa rin sa kung anong nakasulat sa Bible. So patuloy po tayo sa verse 8. Already you have all you want. Nakuha niyo na lahat ng gusto niyo. Already you have become rich. Kayo na ang mayaman. Without us, you have become kings. Nung wala kami dyan, naging hari na kayo. And would that you did reign so that we might share the rule with you. Sa Tagalog, sana nga hari na kayo para maki-rule, maging hari din kami dyan, di ba? Kasama ninyo. For I think that God has exhibited us apostles as last of all. Iniisip ko na nga na tinakda ng Diyos na kaming mga apostol ay pinakamababa sa lahat. Like men sentenced to death, bilang mga taong hinatulan na ng kamatayan. Because we have become a spectacle to the world. Kami ay naging katatawanan sa buong mundo. To angels, sa mga anghel, and to men, at sa mga tao. So ito po yung picture na ito yung mga, nung panahon nila, ito yung mga nangyayari sa mga taong naging alipin dahil sa gera. Yung nasakop. Ito yung picture na pinapakita ni Paul. Yung mga taga-Corinth is nandun na lahat ng kailangan nila. Sila na naging mayaman, sila na naging hari. Sana lang totoo. Sa verse na yung sinasabi ni Paul na para kaming mga sinakop, para kaming mga trophy sa digmaan. Pinaparada sila sa gitna ng city at sila yung katatawanan. Verse 10, we are fools for Christ. Kami ay mga hangal para sa kapakanan ni Kristo. But you are wise in Christ. Kayo na ang wise kay Kristo. So malamang yung mga nagtuturo sa Corinth na hindi si Apollos, hindi si Cephas, or tagasunod nila, lumampas na sila sa nakasulat, kumalaban na sila sa mga kung anong tinuturo ni Paul, at sila na yung naghahari-harian doon. So kaya nasabi ito ni Paul, we are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. Kami ang mahina at kayo ang malakas. At kayo yung ginagala. At kami yung ikinahihiya. You are held in honor, but we in disrepute.
To the present hour with hunger and thirst, we are poorly dressed and buffeted and homeless. Sa kasalukuyan kami gutom, uhaw, pulubing malamit, naghihirap, walang bahay. And we labor working with our hands. Kami nagtatrabaho gamit ang aming mga kamay. When reviled, kung kami ininsulto, we bless. Pinagpapala namin sila. When persecuted, tumusig, we endure. Tinitiis namin. 13. When slandered, we entreat. Kahit nasabihan sila ng masama, sila pa rin ay nagtatrato ng mabuti. We have become and are still like scum of the world, the refuse of all things. Para pa rin kaming mga basura. Hindi ng basura, yung tutong sa ilalim ng basurahan. So yun yung sinasabi nito. Paano po makukuha natin sa mga pasahin dito? So makikita po natin na yung sinasabi ni Paul is divisions and factions results in so yung resulta po ng paghihiwa-hiwalay at pagpapaksyon-paksyon ay nagbibigay ng false sense of sufficiency. Sila na mayaman, sila na ang walang kailangan. Dahil sa mga maling itinuturo or lampas na sa nakasulat na tinuturo. Meron din silang false sense of superiority. So di ba po pag may nagpapaksyon-paksyon, hindi mo naman pipiliin yung isang tao kung hindi mo itinaas ang pagtingin sa kanya. Kung ang pagtingin mo sa isang kapatid na magaling magsalita, may charisma, malambing or whatever, hindi mo naman siya pinili ng wala lang, di ba? Pinili mo siya dahil pabor ka sa kanya. Na siya yung sapat na siya or mas mataas siya kaysa sa ibang nagtuturo. So nagkakaroon po ng false sense of sufficiency, nagkakaroon din po ng false sense of superiority. So di ba sa paksyon, kung saan paksyon ka, iniisip mo na mas mataas ka kaysa sa kabilang paksyon. Na supposed to be isang simbahan lang kayo. Kaya mga po, meron din yung division and faction results in condescension. So, ang tingin nyo sa iba ay mas mababa. Ang tingin kay Paul is mababa. Ang tingin kay Apollos is mababa dahil kay Cephas tayo. Team Cephas or Team Peter. Wala yan, panis lahat yung mga nagtuturo na dahil ako ay Team Jesus. Diba? At sinasabi nga ni Paul, lahat ito ginagawa ko, kami na yung naghihirap. So it also disrespects those who labor faithfully. So kabitin po ito kanina, di ba, na nung last week na lahat ng nagli-labor para sa church or para sa mga kapatiran is i-reveal ng Diyos balang araw kung yung ginawa nila is of silver, gold, and precious stones. Pero sa kasalukuyan, kung nagdi-divide tayo sa church, kung nagpapaksyon-paksyon tayo, kung hindi tayo nakacenter sa gospel, nadi-disrespect yung mga nagli-labor faithfully. Yun po yung isang consequence nun. So, di ba parang super sarcastic, parang, ano yun? Sarcasm. Or, di ba, parang sa Pilipinas is, kayo na. Kayo na ang the best. Parang ganun yung sinasabi ni Paul, di ba? Parang galit na si Paul sa mga taga-Corinth, di ba? Pero hindi. Hindi galit si Paul sa mga taga-Corinth. Itong sinabi ni Paul sa verse 14, I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. Hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito
para ipahiya kayo. Pero, ito ay sinulat para ituwid kayo, admonish. Ituwid kayo bilang mga mahal kong anak. Admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, kahit na marami kayong gabay kay Kristo, you do not have many fathers. Wala kayong maraming ama. For I became your father, ako'y naging ama ninyo kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balita. So mga talipandas naman yung mga taga-Corinth ng panahon na yung sinusulatan na po. Ang tingin ni Paul sa kanila ay kanyang mga anak through the gospel. 16, I urge you, ako'y nakikiusap sa inyo, na tularan nyo ako. Be imitators of me. Tularan si Paul. 17, that is why I sent you, Timothy. Kaya ipinadala ko sa inyo si Timothy. My beloved and faithful child, ang aking pinakamamahal at matapat na anak kay Kristo. To remind you of my ways in Christ, para paalalahanan kayo ng aking mga pamamaraan kay Kristo, as I teach them everywhere in every church. Tulad ng tinuturo ko sa kahit saang lugar at kahit saang simbahan. So ano pong reason ni Paul? Paul's reason is to shame, hindi para ipahiya, but to admonish as a father and child. Para ituwid ang kanyang mga anak, para ituwid ang mga taga-Corinth bilang isang ama tungo sa isang anak. So ang shame or ang pamamahiya, pagmamaliit sa karakter ng isang tao. Ito po ay para i-question ang karakter ng isang tao or sirain ang karakter ng isang tao. Ang admonish naman po na salita ay pagtawag sa maling ginagawa. So yung shame po is nakasenter sa character, yung admonish po ay nakasenter sa action. Na may intention na i-call yung tao sa action nila or ang grupo ng tao or church sa kanilang action para baguhin ito. Yun po yung pagkakaiba ng shame at saka admonish. Ang gusto ni Paul is to urge them to imitate him. Pakiusapan sila or kumbinsihin sila na i-imitate him. So sino ba ang sinusunod ni Paul? Sino ba yung pinaghihirapan ni Paul na maging katulad niya na karakter? Hindi po ba si Jesus Christ? In-urge ni Paul ang mga taga-Corinth na matularan siya dahil gusto niya at pinupurso niya na tularan si Kristo. O kung nakalimutan na ni Corinth kung paano mamuhay si Paul, ayan, pinadala si Timothy. He also sent Timothy to remind them of Paul's ways in fact. So walang video call nun, letter lang, sulat lang, wala pang post office nun, talagang pinadala kay Timothy yung letter. At kasama si Timothy bilang tagapagpaalala kung paano mamuhay si Paul bilang tagasunod ni Kristo. So hindi po ba yung admonishing ni Paul ay may kasamang pag-urge or pag-convince sa kanila na tularan siya, may padala pang tao na tinutularan din si Paul, kung saan si Paul tinutularan din niya si Kristo.
Hindi po ba napakalaking concern ni Paul para sa church sa Corinth? So, sa next verse po, makikita po talaga natin na merong mga tao na kumakalaban na kay Paul. Siguro ang nangyari nun is, baka itong mga tao nito, kinukumbinsi pa nila si Paul, ay si Apollos, na i-usurp na si Paul or something. At ito rin po siguro yung mga magagaling magsalita. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 18, some are arrogant. May iba dyan sa inyo na arrogante na. Arrogante sila na parang hindi na po pabalik dyan. So, sa bagay, mahirap ka po naman i-expect na bumalik si Paul dahil si Paul ay kung saan-saan pumupunta. Siya ay nagtatanim ng simbahan kung saan hindi pa pinangalanan si Kristo. At usually, grabe yung opposition ng trabaho ni Paul. Pero sinabi ni Paul sa verse 19, but I will come to you soon, if the Lord wills. Babalik ako dyan kung lulubin ng Diyos. And I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. At titingnan ko, hindi ang mga sinasabi ng mga arroganteng tao, kundi ang kanilang kapangyarihan. Verse 20, for the kingdom of God does not consist in talk, but in power. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi binubuo sa salita, kundi sa kapangyarihan. Verse 21, ano ba gusto niyo? What do you wish? Shall I come to you with a rod? Dadala ba ako pupunta ba ako dyan na may dalang pamalo? Or with love in a spirit of gentleness? O dadating ako dyan na may pagmamahal at kahinahunan. Hindi po ba napaka parang ngayon lang, parang current situation lang sa ating mga buhay na may mga churches na nagkakadibisyon dahil may mga arrogant, may mga magagaling magsalita, may mga nagdi-divide ng church, may mga namimili ng iba, ayoko niya ni pastor ganyan, kasi dito ako pastor ganyan, pili ko, hindi ganun kapilig yung pastor na yan. Ganun po. Nawawala sila sa foundation. Man dapat na nakalay lang na foundation. At lahat ng ay mga pastor na ito ay servant with Christ. Sila ay mga steward, mga katiwala ni Jesus at ay pinagkatiwala ay ang simbahan. People who can speak, ang mga tao na nakapagsalita at kayang kumuha ng mga makikinig. People who can speak and can gain some hearing in Corinth became arrogant because Paul was not present. So kung hindi, ang tingin po natin sa ministro ay para na siyang sa pastor or is para na siyang siya na yung Bible. Siya na yung susundin natin lagi. Lumampas na tayo sa nakasulat. Kung tayo man po ay magaling magsalita o kaya nating makakuha ng audience, makuha ang atensyon ng mga tao, huwag po nating hangarin na ma-divide ang church. Huwag po nating hangarin na ako dapat yung pakinggan. Ang hangarin po natin ay bilang isang kayang magsalita is huwag maging arrogant at ituro ang lahat nating kapatid kay Kristo. So kung sa ngayon, kung dito sa setting natin, si Paul, wala siya doon kaya naging arrogant, di ba? Sa panahon natin ngayon, magaling lang magbasa ng Bible, maka-memorize ng madaming verse, kayang
kayang tahiin lahat ng verse para sabihin yung gusto niyo sabihin, hindi yung sinasabi ng Bible. Dinidivide nila yung church. Pero hindi po dapat yun. Yung sa sinasabi naman po ni Paul about power, a minister or a believer is not only about talk, but also about character. Hindi lang, kung si Paul po o yung mga apostles, sila talaga may power dahil binigyan sila ni Jesus Christ ng power para signs and wonder na sila yung mga tao ang nagsusulat ng scripture. At ngayong nasulat ng scripture, ang isang ministro o kahit na isang Kristiyano ay hindi lamang sa salita na susukat, kundi sa kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng Diyos na nakikita sa buhay ng isang believer, na nakikita sa buhay ng isang minister, na nakikita sa buhay ng isang elder, ng pastor. So kung yung mga nasa Corinth, salita lang sila ng salita, ng salita, ng salita, at lahat nakukuha nila yung pandinig ng parte ng simbahan at dinidivide nila yung church. Ang sinasabi ni Paul, kumusta ang buhay? Maikukumpara ba yan sa pamumuhay ni Timothy? Dahil si Timothy yung pinadala para i-remind yung mga taga-Corinth kung ano ang dapat na pamumuhay ng isang Kristiyano. A minister as a steward should keep the church in order for Jesus. So, ito po yung isang mahalagang bagay na ginagawa ng mga faithful na elder, na pastor. Tinatry nila yung kanilang pagkaintindi ng Bible kung paano isasaayos ang isang simbahan. So kaya harsh si Paul, at the same time, loving si Paul. Harsh si Paul dahil concerned siya sa division sa church. Concerned siya sa division sa church ng Corinth. Concerned siya sa church ni Jesus Christ. Concerned siya na ang temple ng Holy Spirit, ang church, or ang individual Christian ay maliligaw dahil tatangayin ng mga arrogant speakers o leaders or elders or minister na lumampas na sa scripture. Na mas higit na ang tingin nila sa kanilang sarili at lumampas na sila kung anong nasusunod. Na hindi na sila steward, sila na yung boss. Na hindi na sila servant, sila na yung boss. Sila na masusunod. Minsan po, dahil sa mga talent na binigay sa atin, nawawala tayo sa sense na ibinigay lang sa atin lahat ng Diyos. Ang ating pong mga gift na binigay ng Diyos sa atin para gamitin sa Kanyang kaluwalhatian. At ano po bang nakakaluwalhati sa Diyos kundi yung mga gift natin is gagamitin natin sa ginagawa ng Diyos sa pagpapalago ng Kanyang simbahan. Sa pagpapalago ng isang minister, na elder, ng pastor. Pagpapalago ng bawat pagpapalago ng buhay ng church. Hindi lamang ng organization ng church, magandang tingnan, organized, maganda yung singing, maganda yung preaching. Hindi lang po ganun, kundi yung character mismo. Yung pagiging Christ-like ng bawat isa. Kaya po dapat alam natin ang gospel bilang mga individual na mananampalataya at dapat po faithful tayo sa kung anong nakasulat sa Bible. Dahil yun po yung iniwan sa atin. Yung gospel ni Jesus Christ. Doon po nakasulat sa Bible. Para hindi po tayo mawala. Para hindi po natin bigyan ng undue, ng hindi karapat-dapat na honor yung mga minister, yung mga preacher, yung mga teacher. Hindi dapat nakasento tayo sa ating Panginoon na Jesus.
So, hope ma-apply po natin sa ating araw-araw na pagmamahal. Close po tayo sa prayer. Ama ba na Diyos, makapangyarihan, salamat Panginoon sa inyong pagliligtas sa amin, sa bawat isa sa amin. Kayo po ang nag-glorify sa paglago po namin sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, lalo na po sa mga asal namin, sa pagtingin namin sa mga itinayo niyo pong elders, pastors, ministers, na tama po ang pagtingin namin sa kanila at hindi po namin sila itaas na mas mataas pa sa inyo. Kundi malaman po namin na sila po ay mga alagad ninyo, mga alipin ninyo at mga katiwala ninyo na inaasahan po ninyo na magiging matapat. Maging kami din po ay tulungan niyo din po kami maging matapat sa inyo at ipaabot sa lahat ng aming kasasakupan at kilala o kaaway, lahat namin nakakasalamuha ang magandang balita niyo. Sa pangalan po niya kami nananalangin.